Isang magandang gabi sa lahat at sa mga kasama nating Muslim dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ito ay isang pagbati ng kapayapaan para sa lahat, na ang mga Muslim, isa sa mga tradisyon ng mga Muslim, yung bumati ng kapayapaan at gayon din manalangin na inyo ang habag at biyaya ng Panginoon, si Allah. Itong programa na ito, matagal na itong ginagawa namin mula nung dumating kami rito, siguro nung last year, August. Nagkaroon na rin kami ng programa doon sa San Gabriel Police Station. Then nagkaroon na rin ng programa dito sa basketball court din, nung nakalipas na taon. Maraming beses nang nangyari ito. Pero dahil sa pandemic, nabawasan yung ganitong mga programa. Pero sinamantala natin yung pagkakataon na bumaba na yung ating quarantine status at meron ng kabawasan doon sa mga restrictions, pero nandun pa rin yung ating social distancing at iba't iba pang pagsunod sa minimum health standards. Pero sa kabila ng panganib ng virus, napakahalaga na maiparating namin sa inyo ang mensahe ng Islam. Kaya itong programa natin na ito, na tuklasin ng Islam, ay pinagpapatuloy natin sa iba't ibang mga kaparaanan. Ngayon, bakit ba kailangan na matuklasan ng tao ang Islam? Bakit ba kailangan pang maintindihan ng tao na hindi Muslim, halimbawa Christian siya, bakit kailangan pa niyang maunawaan kung ano yung Islam? Napakahalaga nito kasi ang pag-unawa ng sino mang tao, kahit hindi siya Muslim, sa kung ano ang Islam, ay magbibigay sa kanya ng higit na pang-unawa sa kung sino ba ang Panginoon. Kasi ang Panginoon naman na kinikilala sa Islam, siya rin ang mismong Panginoon na tinutukoy sa Biblia, na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa tao at hayop, lumikha sa mga planeta, sa mga bituin, sa buwan, sa araw, lahat-lahat. Sa ibang mga sekta, tinatawag siya na Diyos Ama. O tinatawag din siya sa iba't iba pang mga pangalan. Pero, in essence, ang Panginoon na kinikilala namin na si Allah, siya ang tagapaglikha at siya ang tagapamahala sa kanyang mga nilikha. Siya ang nagtutustos sa kanyang mga nilikha. At dahil sa lahat ng ito, siya ang nagmamay-ari sa lahat ng kanyang mga nilikha. Walang bagay ang nagaganap liban na lamang sa kagustuhan at pahintulot ng Panginoon. Kahit itong mga bagay na ito na negatibo, itong kumakalat na virus na ito, nangyayari ito dahil sa pagpahintulot ng Panginoon, na hindi man natin nauunawaan kung anong wisdom dito, sa napakalawak na karunungan ng Panginoon na hindi natin naaarok, hindi natin naaabot, pinahintulutan niya na magkaroon ng ganitong pagsubok para sa mga tao. Na kung titingnan natin, kaming mga Muslim, nang dumating itong coronavirus nung katapusan ng last year, mula November, December 2019, nang nagsimula itong kumalat, maraming mga tao yung, kumbaga, nagkaroon ng iba't ibang mga pananaw. Ang iba nagagalit, ang iba sobrang kanilang mga takot. Pero ang mga Muslim, dahil nakikilala nila ang Panginoon, ang Muslim ay nagkakaroon ng moderate na pagtanggap sa mga kaganapan na ito. Na iniingatan ng Muslim ang kanyang sarili mula sa virus. Pero at the same time, siya naman ay hindi rin naman nagpapabaya. Dahil nauunawaan niya na ang mga ito ay kaganapan na pinahintulutan ng Panginoon, nang sa gayon ay makilala ng Panginoon kung sino yung kumikilala sa Kanya. Dahil isa sa mga bagay na magandang matuklasan ninyo tungkol sa Islam, bukod sa isa lang pala yung kinikilala ng mga Kristiyano at ng mga Muslim na Panginoon, na si Allah pala, siya rin pala yung Panginoon na lumikha, na kinikilala sa Biblia. Ang Panginoon ng mga Muslim, si Allah,
siya rin ang Panginoon na nagpadala sa mga propeta. Si Adan, si Noah, si Abraham, si Moises, si Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah rin ang nagpadala sa kanila. Wala nang iba. At ang kanilang mensahe, mula sa kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan, ay iisa lang. Ang wala tayong sasambahin, liban pa sa nag-iisang Diyos na marapat na sambahin. Ngayon nabanggit ko yung isa pang terminolohiya, yung salitang Diyos. Ngayon para sa maraming tao, ang salitang Diyos at saka Panginoon, parang magkasing kahulugan lang sila. Pero para sa mga Muslim, magkaiba ito. So parehong si Allah ang tinutukoy na Diyos at Panginoon. Pero magkaiba sila ng kahulugan. Ng Panginoon, natukoy na natin kanina, ito ay tumutukoy sa mga kapangyarihan ng Panginoon. Na siya ang lumikha, siya ang tagapagtustos, siya ang tagapagmayari, siya ang tagapamahala. Pero sa pagiging Diyos ng Panginoon, ang pagiging Diyos ng Panginoon, ito ay resulta ng kanyang pagiging Panginoon. Dahil ang kanyang pagiging Diyos ay tumutukoy sa karapatan ng Panginoon kung paano tayo makikitungo sa Panginoon. Ng Panginoon ay pakikitunguhan natin bilang Diyos na ating ginagalang, minamahal, at higit sa lahat, sinasamba ng walang katambal. Kaya nga, sa 10 utos ng Diyos, ano ang una at ikalawang utos ng Diyos? Ito yung wala tayong sasambahin na iba pang Diyos liban sa Kanya, at huwag tayong kukuha ng anumang wangis ng anumang nasa langit o lupa na gagawin nating Diyos na katambal niya. Na itong mensahe na ito, na 10 utos ng Diyos, bagaman nabanggit ito sa bagong tipan, o sa lumang tipan, doon kay Moises, ito rin ang naging mensahe ni Jesus at ng iba pang mga propeta. Kasi paulit-ulit lang sila ng mensahe. Na kaya pala pinadala ang mga propeta ng sunod-sunod, ito ay upang patuloy na ipaalala sa mga tao na wala tayong Diyos na marapat na sasambahin. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang propeta. Ang kahuli-hulihang propeta sa paniniwala ng mga Muslim, ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Kaya ang ginawa ni Allah, dinulot niya na ang Quran, yung kahuli-hulihang kasulatan, ay ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahuli-hulihang propeta. Kasi ang mga propeta, lahat sila ay tumanggap ng kapahayagan. Pero hindi lahat ay binigyan niya ng kasulatan na ipinapahayag nila sa mga tao o pinangangaral nila sa mga tao. Ang ilan sa mga kasulatan na nakikilala natin ay yung Torah na ibinigay kay Moises, yung Kalatas na ibinigay kay Abraham, yung Ebanghelyo na ibinigay kay Jesus, at itong Quran. Ng Quran, dahil ito yung kahuli-hulihang kasulatan na ibibigay ng Diyos sa mga tao, dinulot ng Panginoon na ang Quran ay mananatili sa orihinal nitong anyo. Na kung ano ang Quran nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1,400 years nang nakalipas, ay siya pa ring Quran sa original nitong Arabic hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang doon sa araw ng paghukom, hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Na meron kayo makikitang iba-ibang Quran na translation, halimbawa, translation ng Quran. Pero yung original na Arabic nito ay nananatili. Whereas yung iba pang mga kasulatan ay hindi naman nangako ang Panginoon, hindi naman nangako si Allah na iingatan niya ang mga ito, kaya nagkaroon ng mga pagbabago. Kaya kung titingnan natin yung Old Testament, yung New Testament, napakaraming iba-ibang version ng Bible. May mga Bible na nilalaman nito yung tinatawag na Apocrypha, at mayroong Bible na kinikilala ng simbahang Katoliko, mayroong Bible na kinikilala ng iba pang mga sekta. Nagkakaroon din ng iba-ibang mga interpretasyon. Ngayon, hindi ko ito sinasabi sa inyo bilang paninira, kundi isang bagay na
Sa pamagitan nito ay makikilala pa ninyo kung ano ang Islam. Ang Islam ay meron ng kinikilala na kasulatan na hindi nagbabago. At ito ay ang kasulatan na tinatawag na Quran na ipinadala sa kahuli-hulihang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung propeta na kumbaga namuhay siya doon sa lugar ng Makkah sa Saudi Arabia, at siya ay mula rin sa angkan ni Abraham. Dahil ang mga propeta pagkatapos ni Abraham, lahat sila ay nanggaling na sa kanyang angkan. Mula doon sa kanyang anak na sina Ismael, si Isaac, at mula sa kanila yung iba pa niyang mga inapo na sina Jacob at yung sina Joseph at iba pa. Lahat sila ay nanggaling kay Abraham. So ang kahuli-hulihan sa kanila ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, merong mga himala ang mga propeta bukod pa doon sa kapahayagan na ibinigay sa kanila. Ang mga propeta, binigyan sila ng Panginoon na makagawa ng himala, binigyan sila ng kakayanan na makagawa ng himala para patunayan yung kapangyarihan ng Panginoon. Para patunayan na totoo ang daladala nilang mensahe. Na si Jesus, noong panahon niya, ang uso nung panahon niya ay ang panggagamot. Kaya ang mga himala na ipinakita ni Jesus sa mga tao ay panggagamot sa bulag, sa may ketong, hanggang sa siya ay bumuhay ng patay sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ni Allah. Nung panahon naman ni Moises, ang uso nung panahon niya ay ang salamangka, yung magic. Kaya nung nagharap-harap sila sa harap ni Pharaoh, ni Paraon, ang ilan sa mga himala ni Moises ay naganap upang talunin yung salamangka ng mga magician. So napapanood nyo yan doon sa Ten Commandments na madalas pinapalabas kapag Holy Week. Pero nung panahon na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabo nung panahon niya, sila ay nahuhumaling doon sa poetry, sa literature at iba pa. Kaya ang Quran ay dinulot ni Allah na maging isang literary masterpiece na tumatalo sa kung anumang magandang nayakda ng mga tao noong panahon niya. Na hanggang ngayon, dahil ito ay isang may tuturing din na literary masterpiece at ang art ay na-appreciate universally, ito yung pinagkaiba ng art sa science. Kasi ang art, maaari siyang ma-appreciate ng tao kahit hindi siya galing doon sa society na origin ng art na yon. So na-appreciate natin yung music ng ibang tao bilang halimbawa, na-appreciate natin yung kanilang visual arts, na-appreciate din natin yung kanilang literary arts. So sa panahon ngayon, ito ay na-appreciate ng tao dahil ito ang gabay ng Diyos. So babalik tayo dito sa panahon natin ngayon, ng Quran ay nananatili na nagpapaalala sa mga tao tungkol sa kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Na marami sa mga tao sa kasamaang palad sa panahon natin ngayon, sa panahon ng liberalism, sa panahon ng materialism, sa panahon na ang mga tao ay mayroong iba't ibang mga pananaw sa politika, sa relihiyon, sa espiritualidad, sa ekonomiya. Ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin sa pamagitan ng mga talata sa Quran. Nang isa sa mga pinakamagandang talata sa Quran ay yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil albab." Na tunay na sa pagkakalikha ng kalangitan at lupa at sa pagpapalitan ng gabi at araw ay matatagpuan dito ng mga taong may bukas na pag-iisip ang lahat ng tanda na totoong merong Panginoon, na totoong merong Diyos. So madalas yung mga tao, lalo na yung mga atheist, tinatanggi nila, tinatakwil nila yung katotohanan na merong Panginoon. Lagi nilang hinahamon ng Diyos na magpakita ng tanda na siya ay umiiral. Pero araw-araw, dumarating yung tanda. Araw-araw,
Sumisikat ang araw, araw-araw lumulubog ang araw at dumarating ang gabi. Pero itinatakwil pa rin ito ng tao. Hanggang sa ang tao ay nagmamalaki, nagmamataas. Ipinagmamalaki niya yung kanyang mga naimbento na mga sandata. Ipinagmamalaki nila yung lakas ng kanilang mga ekonomiya. Pero bandang huli, ano pala ang magpapabagsak sa lahat ng ito? Ano ang bagay na humamon sa makapangyarihang bansa sa panahon natin ito? Sa Amerika. Ano ang humamon sa makapangyarihang ekonomiya na meron sa panahon natin ngayon? Yung China. Anong humamon dito? Isang virus na ipinadala ng Panginoon. Napakaliit na virus. Na sa isang naging pag-aaral ng mga scientists, kung titipunin daw, ano pa yun April 2020 ko pa nabasa yung article na yun. Noong April 2020, kung titipunin daw ang lahat ng coronavirus sa buong mundo, ang coronavirus na nagpatigil sa mga ekonomiya, nagpasara sa mga kasino, nagpasara sa mga eskwelahan, nagpasara sa mga kampo ng mga sundalo, nagpatigil ng mga gera. Kung titipunin ang lahat ng coronavirus na narito sa buong mundo, nung panahon na yun, ng April, hindi siya lalampas ng ilang gramo lang. Dahil sa sobrang liit ng virus na ito, kahit sa sobrang dami nila, hindi lalampas sa ilang gramo lang yung kanilang total na bigat. So sino ang mayroong kapangyarihan na magdulot na darating sa tao na mapagmalaki ang bagay na ito? Tao na nagmamalaki sa pag-iral ng Panginoon o tao na nagmamalaki sa pagsamba sa Panginoon? Ano ang nagdulot sa coronavirus na ito na nagpatigil sa mundo? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kung makikilala ninyo ang Islam, higit ninyo makikilala ang Panginoon. Na kaming mga Muslim, kung titingnan ninyo, parang corny yung mga Muslim. Kasi bawal uminom ng alak, bawal magsugal, bawal mangutang sa 5-6. Maraming bawal. Bawal magkabit. Pwede mag-asawa, marami. Hanggang 4. Pero yung magkaroon ka ng boyfriend, girlfriend o extramarital relationships, bawal. Tapos bawal yung baboy, bawal yung sugal, maraming bawal. Bakit kami nagtitiis? Nalalayuan namin yung mga bagay-bagay na nagugustuhan ng maraming mga tao? Kasi may takot kami sa Panginoon. Kasi kinikilala namin na ang Panginoon ay mayroong mga karapatan na dapat nating tuparin bilang mga tao. Dahil ang tao, hindi siya dapat na nagmamalaki sa Panginoon. Kung makikita ninyo, kahit yung pinakamakapangyarihang tao, takot sa coronavirus. Kung yung tao na yon, kung ano ang takot niya sa coronavirus, ang Muslim, mas matindi pa ang takot niya sa Panginoon kaysa sa takot ng sino mang tao sa coronavirus. Dahil lahat ng ito ay kontrolado ng Panginoon. Kaya, inanyayahan namin kayo na pag-aralan pa ang relihiyon na ito hindi dahil sa gusto namin na mag-Muslim kayo. Hindi dahil sa pinipilit namin kayo na mag-Muslim. O hindi dahil sinisiraan namin yung relihiyon ninyo. Dahil maaaring sa pamagitan nito, higit ninyo may kilala ang Panginoon at magiging daan nito na kayo ay magkakaroon ng mas matuwid na pamumuhay. Yun lang yung nais namin. At gusto kong samantalin itong pagkakataon na ito. So merong, parang last week yata yun, merong sabi-sabi na kumalat daw dito sa poblasyon na di umano, meron daw tunnel o meron daw hinuhukay doon sa amin sa Mamleng na magiging lagusan o taguan daw ng ISIS. So itong bagay na ito, natatawa na lang kami kapag naririnig namin kasi di namin alam kung joke ba siya o sinasadyang siraan kami doon. Pero ito lang yung masasabi namin sa inyo na wala kayong katatakutan sa amin dahil kami sinisikap namin lahat ng
pagiging law-abiding bilang mga Muslim. At kami doon, mga nakatira doon, lahat kami ay mga productive na mga, kumbaga, mga members ng government. Nakikiisa kami sa mga proyekto ng gobyerno at iba't ibang mga inisyatibo ng pamahalaan na ito na mapanatili ang kapayapaan. At actually, ako mismo, PCVE speaker ako. Nagpupunta ako sa iba't ibang mga lugar para ituro sa mga tao, Musliman o hindi Muslim, na ang Islam ay hindi relihiyon ng terorismo. Yung PCVE, ibig sabihin yan, kung familiar na kayo dito, yung Preventing and Countering Violent Extremism. So isa ako sa mga speakers na nagpo-produce din ako ng mga videos tungkol doon. At kinukondina namin ang lahat ng uri ng terorismo, katulad nung nangyari mga ilang araw nang nakalipas, so 2 weeks ago, yung suicide bombing doon sa Olo. So wala kayong katatakutan doon sa amin. At yun nga, hinahamon namin palagi yung mga tao na nagsasabi ng ganito, na kung may agam-agam kayo, pwede kayong dumalaw sa amin. O kaya, kayo mismo, mag-lobby. Mag-lobby kayo, magkaisa kayo. Kausapin nyo si Mayor na magtayo ng outpost ng pulis doon sa mismong gitna ng community para babantayan yung community kung meron bang mga ganitong uri ng activities. So yun lang. Sa isang magandang gabi sa lahat at sa mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.